Magandang agham Pilipinas, ngayong araw ng Martes, ika-12 sa buwan ng Desyembre taong 2023. Welcome sa pinakabagong programa ng siyensya na kasalo ninyo tuwing umaga, ang DOST Report. Magandang araw partner, kamusta ang iyong umaga? Nako, mabuti partner, pero dahil nga patapos na ang taon, panigurado lahat tayo maraming inaasikaso. Yung mga bagay na gusto po nating matapos, hinahabol na natin. At yung mga bagay naman na gusto nating simulan, inuunti-unti na natin yan. Tama ka dyan, nabi-feel na nga natin yung sinasabi nilang holiday rush. Correct. Pero paalala po sa lahat na mag-break din at dahan-dahanin lang ang mga bagay. One step at a time, ika nga nila. At maratapos din yan. Samantalang narito ang sentro ng mga napapanahong balitagam na dapat niyong malaman. Ang sentro ng mga napapanahong balitagam. Mahigit 200 scholar ng DOST sa Cebu nagsipagtapos ng may Latin Honors. Fiberglass boats ipinamahagi ng DOST Mimaropa at partners nito sa mga biktima ng Bagyong Odette. Pagpapayabong sa industriya ng agrikultura gamit ang teknolohiya, bida sa mga aktibidad ng DOST CAR. Agham mo ba na bukas na ang 2024 undergraduate scholarships ng Department of Science and Technology? Ang detalye niyan alamin sa eksklusibo naming panayam. At ngayong papalapit na ang holiday season, anong healthy at swak sa budget na recipe ang pwede sa kamote? Ang sikretong yan, abangan sa aming special cooking segment na Sustansya Rap kasama ang DOST FNRI. Sa detalye ng mga balita, scholar na, laude pa. Pinatunayan ng 235 scholars ng DOST sa Cebu ang dedikasyon nila sa pag-aaral matapos magsimagtapos ng may Latin Honors. Ang balitagam na yan ihatid sa inyo ni DOST TV correspondent Lourdes Nadonga. With flying colors. Ganyan nagsipagtapos ang higit 200 scholar ng DOST sa probinsya ng Cebu. 7 sa kanila ang nagsipagtapos bilang summa cum laude, 166 ang magna cum laude, habang 112 naman ang cum laude. Sa isang event na inalay para sa mga nagsipagtapos, ipinaalala ni DOST Science Education Institute Director Dr. Josette Bio ang kahalagahan ng paglilingkod sa bayan at kakayahan ng mga scholar na bumuo ng mas magandang kinabukasan para sa mamamayan. Idiniin naman ng DOST Region 7 na mahalaga ang pagkakaroon ng mga siyentista sa pag-unlad ng isang ekonomiya. Gel onin sa mga nais maging scholar ng DOST, bukas na ang 2024 undergraduate scholarships ng departamento. Sumangguni lamang sa Facebook page at website ng DOST SEI o di kaya ng inyong mga DOST regional offices para sa iba pang impormasyon. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako si Lourdes Nadonga, delivering science for the people. One DOST for you. Balik sa inyo. Salamat Lourdes. Samantala, Typhoon Odette Recovery Project. Sa ngalan ng proyektong yan, nagkaloob ng fiberglass boats ang DOST Mimaropa at partners nito sa mga mangingisda sa Palawan upang tulungan silang makabangon sa pagkakadapa. May balitagham si DOST TV correspondent Shamay Grande. Bangka, buhay, kita at kabuhayan. Ilan lang yan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette nang maglandfall ito sa Palawan noong buwan ng Disyembre taong 2021. Para makabangon ang probinsya, lalo na ang mga mangingisda sa lugar, daang-daang fiberglass boats ang ipinagkaloob ng DOST Mimaropa at mga partners nito sa ilalim ng Typhoon Odette Recovery Project. Sa Rojas, Palawan, nasa 66 na mangingisda na ang nakatanggap ng fiberglass boats. Ang bayan ng Dumaran, nakatakda namang makakuha ng 75 piraso ng naturang bangka habang nasa proseso pa ng produksyon ang fiberglass boats para sa bayan ng Araceli, Cagayan Silio, San Vicente at Taytay. Gel onin ang proyektong ito ay inisyatibo ng DOST Mimaropa na ipinatutupad sa tulong ng Western Philippines University at pinondohan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC.
At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako po si Shamay Grande, delivering science for the people. One DOST for you. Balik sa inyo. Salamat, Shamay. Sa ibang balita, paggamit ng siyensya at teknolohiya para sa food security sa reyon. Yan ang lumitaw sa samot-saring aktibidad ng DOST CAR para sa mga magsasaka sa lugar. May balitagham si DOST correspondent Desa Maderal. Nakipagtulungan ng DOST CAR sa munisipalidad ng Bauco sa Mountain Province para sa pagpapatupad ng 2 proyektong magpapalago ng industriya ng agrikultura sa rehiyon. Kabilang dyan ang Phase 1 ng Science, Technology and Innovation towards a Smart Ascenso Bauco Community na may Digital Farmers Training Program 101. Layo nitong palakasin ang kapasidad ng mga magsasaka gamit ang mga digital tools at technologies tulad ng sensor, drone, GPS at iba pa. Katuwang naman ang Packaging Technology Division ng DOST ITDI at Benguet LGU, nag-field trial ang DOST CAR sa Benguet Cold Chain Facility para aralin ang shelf life ng mga gulay tulad ng carrots, repolyo at iba pa. Jelonin, patunay ito ng dedikasyon ng DOST CAR na paunlarin ang industriya ng agrikultura gamit ang siyensya at teknolohiya. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako po si Desa Maderal, delivering science for the people. One DOST for you. Balik sa inyo. Salamat, Desa, at sa aming pagbabalik. Alamin sa Sustansya Wrap ang sikreto sa masarap, healthy at abot-kayang panghanda sa holiday season. Kaya tutok lang dahil magkabalik pa ang pinakabagong season ng Morning Science Program nyo ang DOST Report. DOST Brigada, halina't explore ang mundo ng siyensya, teknolohiya at inobasyon gamit lang ang inyong mga Android cellphone. Sa DOST TV app, mapapanood ang mga latest shows na hindi lang entertaining. Hitik pa sa kaalaman. Ano pang hinihintay nyo? Download the DOST TV app now dahil ang mga may alam, sagham! Magandang aga mga ka-DOST Barkada, nagbabalik ang DOST Report. Sa mga team bahay o team office na nakatutok sa amin, mag-selfie na nanonood ng DOST Report. Itag kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Abangan ang ilalabas naming question of the day at baka ikaw na ang isa sa 3 mananalo ng libreng ticket sa Enchanted Kingdom. Kaya tutok lang mga ka-DOST Barkada. Agham nyo ba na bukas ng aplikasyon para sa 2024 undergraduate scholarships ng DOST? Ang detalye niyan alamin natin diretso kay Mr. Peter Jerry P. Gavina, Hepe ng Science and Technology Scholarship Division ng DOST Science Education Institute. Welcome to DOST Report, Sir Peter. Magandang araw po, Sir Onin, and magandang araw po sa lahat ng nanonood ng DOST TV. Yan. Sir, ano po ba itong undergraduate scholarship ng DOST SEI? May types po ba nito at sino-sino ang pwede mag-apply? Meron tayong 3 uri. Ang una ay tinatawag nating Merit Scholarship Program. So ito po ay nag-start pa noong 1958, so ganoon na po siya katanda. Okay, so ang pangalawa nating scholarship program ay tinatawag nating RA 7687 or the Science and Technology Scholarship Act of 1994. So ito po ay ina-award natin sa mga estudyante na may angking kaalaman sa science and technology, ngunit sila po ay may hirap. Ang kanilang socioeconomic status po ay below poverty level po. So ang pangatlo namang nating scholarship program ay tinatawag nating RA 10612 or the Fast Track Scholarship Act of 2013. So ito naman po ay na-award natin dun sa mga estudyante na nasa 3rd year level na ng kanilang kolehiyo, enrolled dun sa ating mga priority programs. Ayun. So halimbawa naman po kung wala dun sa listahan ng DOST SEI, unfortunately hindi po ma-avail ng qualifier. Kung mag-qualify man siya, hindi niya ma-avail yung scholarship kung hindi siya mag-i-enroll dito sa mga priority courses na ito. So halimbawa, yung BS Nursing, although maraming science subjects din siya,
Pero kasi ang track niya is towards providing services, hindi siya talaga sa R&D. So unfortunately, hindi po natin ma-cover. And ito naman pong BS Nursing sa ngayon ay covered na rin naman po ng DOH. Meron din pong scholarship ang DOH for BS Nursing. Alright. Ano po sir yung layunin po ng scholarship program ng DOST SEI at ano po yung mga benepisyong pwedeng matanggap ng mga aplikante? So ang layunin po ng aming scholarship program ay of course mabigyan ng opportunity yung ating mga estudyante, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan, yung mga walang kakayanang makapagtapos ng kolehiyo na makapagpursu po ng kanilang kurso sa Science and Technology na wala nang aalalahanin ng kanilang mga magulang sa pang-araw-araw na tustusin po sa kolehiyo. So ang mga privileges po na binibigay namin, monthly stipend po sa kasalukuyan, ito po ay nasa 7,000 pesos po. And ay na-adjust naman po ito from time to time, depende po sa pangangailangan. Meron din po tayong binibigay na tuition and other school fees subsidy para po dun sa mga estudyante or mga scholars na enrolled po sa mga private universities. So hanggang 40,000 po per academic year ang pwedeng maibigay or 20,000 per semester po. Pambili ng libro and then pang konsumo po data for their online classes at 10,000 per academic year po. And then, kung sila po ay magte-thesis na, magbibigay din po ang DOST ng thesis allowance worth 10,000 po. Ayun. Ano po ba ang future plans ng DOST SEI para po sa scholarship program? Okay. Sa kasalukuyan po, kami ay nire-review namin yung mga priority programs na covered ng DOST SEI scholarship. Okay, so kasalukuyan po, nasa digital era na tayo. So kinakailangan natin yung mga experts along digital programs po. So such as yung tinatawag nating cybersecurity. Yes, sir. So di ba napaka-importante sa kasalukuyan yan. Meron din tayo yung problema natin sa transportation. Yes, sir. No? So meron din kaming na-identified na program. So halimbawa yung railroad engineering, transportation engineering, sanitary engineering. Ito ay mga programs po na kasalukuyan na hindi pa part ng ating scholarship program. So hopefully by next year pwede po nating ma-include po. And also another initiative na gusto naming implement sa scholarship program ay mabigyan ng opportunity yung ating mga indigenous people. So ang DOST SEI po ay kasalukuyang nagre-reach out dun sa mga marginalized sectors including the IPs para mabigyan sila ng opportunity na magkaroon ng scholarship and makatapos ng kanilang kolehiyo. Sir, invite po natin ang mga estudyante na mag-apply po sa DOST SEI. Kung kayo po ay may kakilala, mga anak ninyo, kung mga magulang na nanonood, pag-applyin nyo po ang inyong mga anak sa ating DOST SEI Undergraduate Scholarships. Kami po ay nagumpisa na mag-accept ng applications. Bukas po ito. Online lang po, hindi nyo na kinakailangan pumunta dito sa DOST or saan mang sangay ng DOST para mag-file ng application. Bisitahin lamang po ang aming website at www.sei.dost.gov.ph. Maaari rin po kayong pumunta directly sa aming e-application system sa science-scholarships.ph. So i-upload lamang po yung mga dokumento na kinakailangan and ang ating qualifying examinations po ay sa April 6 to 7, 2024. Maraming salamat po, Mr. Peter Jerry P. Gavina, Hepe ng Science and Technology Scholarship Division ng DOST Science Education Institute. Samantala, 13 days na lang, holiday season na. Kaya sa mga manonood natin namumroblema kung ano-ano mga pwede ihanda na masustansya pero swak sa bulsa, may recipe kaming handog sa inyo. Panoorin ang Sustansya Rap Cooking Session na ito kasama ang DOST FNRI. Good morning mga ka-DOST Barkada! Welcome to Sustansya Rap. Nandito na naman ako sa Food Laboratory ng DOST Food and Nutrition Research Institute at makakasama ko nga ang Resident Nutritionist Dietitian ng FNRI na si Ms. Mean Hernelia. Magandang araw, Ms. Mean! Good morning, Ms. Jel, at welcome po ulit sa Food Lab ng FNRI. Ayun na ma'am, alam mo, excited na ako ngayon kasi base sa mga ingredients na nakikita ko ngayon ay mukhang dessert
dessert ang ating gagawin. Tama po ba? Tama ka dyan, Miss Jel. Dessert ang i-feature natin na recipe po ngayon. Mashed sweet potatoes with mangoes. For step 1, ihahanda po muna natin ang ating milk mixture. So, ngayon po, hahatiin na natin itong ating milk mixture sa dalawa. So, ito pong na-produce natin, more or less 1/2 cup po ito. So, para mahati natin sa dalawa, ayan, magme-measure po tayo ng 1/4 cup. Ayan. So, take 1/4. Yes. Ihahalo naman po natin ito sa ating sweet potato. So, Miss Jel, kindly, ihalo po ito sa ating white sweet potato at ako naman po ang hahalo dito sa ating purple sweet potato. Ayan. So, ma'am, ano yung mga nutrients na maaaring makuha dito sa sweet potato? So, Miss Jel, ang sweet potato ay nagtataglay siya ng tinatawag natin na complex carbohydrates. So, kanina, yung sugar is simple carbohydrates. Itong complex carbohydrates, ang ibig sabihin nun ay ito naman po yung medyo matagal ma-absorb or matunaw sa ating katawan. So, hindi po biglaan yung pagtaas ng blood sugar sa ating katawan. So, very useful siya sa mga taong may diabetes at saka po dun sa mga gusto pong magpapayat. Ayan. Para naman nagpaparinig si ma'am. Hindi, pero lalo na, alam mo, ang diabetes, hypertension, actually, wala nang pinipiling edad eh. Kahit bata meron akong kilala, diabetic na siya, nag-i-insulin. 10 years old pa lang yun. So, napakahirap magkasakit. At ito, patatas, kamote, na mga nasa bakuran lang natin, di ba? Lalo ngayon, kung ayaw niyo magkanin, napakamahal ng bigas, kamote ang sagot. Di ba, ma'am? Wow! So after 3 steps, eto na, ang ating mashed sweet potatoes with mangoes. Ang ganda-ganda, literal na as easy as 1, 2, 3. Di ba, ma'am? Sobrang dali lang i-prepare nitong ginawa nating recipe. So, sa buong recipe po, ang nagastos po natin dyan ay 130 pesos. So, ang recommended serving size po natin dito ay 1/2 cup per serving. So, ang buong recipe po ay makakaproduce tayo ng good for 5 servings. At ang halaga po nito ay 26 pesos per serving. O, di ba? Sa halagang magkano? 113. Meron ka ng masarap na dessert. O, imagine. Mga mommies, nako, i-try nyo na itong recipe na ito. Sobrang dali lang gawin at perfect na perfect ngayong holiday season. Ma'am Mean, baka meron ka pa mga paalala from FNRI? Of course, ini-invite po natin ang ating mga mommies, ang ating mga viewers na i-include po itong recipe na to sa kanilang lineup ng menus ngayong holiday season. At antabayanan nyo po yung natitira po namin i-feature na recipe ngayong taon. Ito po ay beverage. So, tutukan nyo po yun next Tuesday. Alright. Once again, thank you so much, Miss Mean, sa masarap at masustansya na recipe na ibinahagi mo sa amin sa araw na ito. Kaya naman mga ka-DOST Barkada, kung nabitin kayo, huwag kayong mag-alala dahil sa susunod na Martes, may mga recipe pa kaming ihahatid sa inyo. Kasama pa rin natin ang DOST FNRI. Manatili kayo nakatutok, magbabalik pa rin ang DOST Report. Dito sa Lakbay Galing, libre kang makakabiyahe mula Luzon hanggang Mindanao para tunghayan ang galing ng DOST Picard Initiatives. Kaya wag munang papara, kapit lang ng maigi at sumakay na sa Lakbay Galing. Mapapanood ito sa YouTube channel ng DOST Picard. Ang Pilipinas, madalas na biktima ng kalamidad.
Sa pinaka-latest na ulat ng World Risk Index ngayon 2023, sa 193 bansa, numero 1 ang Pilipinas sa pinaka-at risk pagdating sa disasters. Baka natutuwa kayo dahil ngayon taon, numero 1 ang Pilipinas. Pero ang top spot na ito hindi maganda. Ibig sabihin nito, pinaka-vulnerable ang Pilipinas pagdating sa disasters. Mahina, nanganganib, walang proteksyon. Paulit-ulit nating naririnig. Kailangan ng disaster resilience. Pero, naisa sa puso ba natin bilang isang bayan kung bakit mahalagang maging matatag sa mga kalamidad? Kapag ang isang eskwelahan niyanig ng malakas na lindol, hindi lang building ang nasisira, pati mga pangarap ng mga estudyante nagigiba. Maaantala ang kanilang pag-aaral. Wala silang babalikang mga classroom. Yung silid-aklatan na pinagkukunan nila ng kaalaman, wasak. Yung mga computer at iba pang gadget na ginagamit nila at ng mga guro, hindi na mapapakinabangan. Sa madaling sabi, back to zero na naman sila. O di kaya, ang isang probinsya, kapag napinsala dahil sa malakas na bagyo, magba-back to zero. Ganyan ang kayang gawin ng kalamidad. Kung mananatili tayong vulnerable at at risk, makukulong tayo sa paulit-ulit na siklo ng pagba-back to zero. Hindi tayo uunlad, hindi tayo aabante. Walang progreso. Pero kung tayo bilang isang komunidad ay matatag laban sa kalamidad, mapoproteksyonan natin ang mga bagay at buhay na pinagsisikapan nating igapang at iraos sa araw-araw. Kaya, ang Department of Science and Technology may mga makabagong inobasyon at teknolohiya na makakatulong sa pagbuo ng isang resilient na bansa. Isa na dyan ang SATREX o Satellite Rainfall Extremes Monitor ng DOST Pag-asa. Isang web-based platform na may impormasyon para ma-monitor ang matinding pagulan na posibleng mangyari sa inyong lugar. Nagbibigay ito ng rainfall estimates at color-coded shadings ng mga posibleng pagbaha sa partikular na lokasyon. Ang DOST PHIVOX naman may GeoRisk PH na maaaring pagkuhanan ng mga impormasyon sa hazards, risk at exposure para matulungan ang mga mamamayan at lokal na pamahalaan na makapaghanda sa mga kalamidad. Sa ilalim ng GeoRisk, maraming platform tulad ng Hazard Hunter PH, isang one-stop shop para sa pagtatasa ng mga hazard sa inyong lugar. Sa ilang pindot lang gamit ang iyong mga daliri, maaari mo nang malaman ang earthquake, volcanic at hydrometeorological hazards sa inyong lokasyon. Alam niyo ba na nitong Agosto lang, nakakuha ng 7-star rating sa 9th International Best Practice Competition ang Hazard Hunter PH? Bukod dito, may ikinasa rin ang DOST na Handa Pilipinas Leg sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa expo na ito, tampok ang mga makabagong inobasyon at teknolohiya na gawang Pinoy para sa mga Pilipino. Kabilang na dyan ang Unsinkable Water Portaboat na impact-resistant kaya't hindi lulubog kahit na magtamo ng damage. Mayroon ding Rhizome Engineered Bamboo na maaaring ipamalit sa tradisyonal na kahoy, mga rainwater collection system at iba pa. Subalit mga kababayan, ang siyensyang ito wala ring saysay kung hindi natin gagamitin sa totoong buhay. Huwag nating kalimutan, higit sa lahat, na ang pagkakaroon ng disaster-resilient na bansa ay responsibilidad at pananagutan ng bawat isa. Kailangan ng DOST ng sama-samang lakas ng lokal na pamahalaan, iba't ibang institusyon at mamamayan sa pagbuo ng isang matatag na bayan. Ang siyensya, teknolohiya at inobasyon na pinalakas ng kolaborasyon at partisipasyon ang tunay na One DOST for You para sa mga Pilipino. At bago tayo magpaalam, narito ang aming question of the day. Anong recipe ang bida sa Sustansya Rep segment natin ngayon? Madali lang ang sagot dyan kung nakatuto kayo sa ating Sustansya Rep segment kanina. Tama ka dyan, partner. Kaya ipadala lamang ang inyong mga sagot sa DOST TV Facebook page. Kalakip ang selfie na nanonood kayo ng DOST Report sa PTV4 and get a chance to win free tickets sa Enchanted Kingdom.
At yan po ang hatid naming mga balita na nagpa-good vibes ng inyong umaga. Muli ako po si Jel Miranda. At ako naman si Onin Miranda. Patuloy na maghatid ng mga napapanahong balitagham. Para sa mas maunlad na bayan at maliwanag na kinabukasan. Samahan niyo kami ulit sa susunod na Martes dito lang sa PTV4. Magandang agham Pilipinas, ito ang DOST Report.